Buenos dias, damas y caballeros. Meron lang tayo short vlog dahil itong ginawa nating pre-recorded vlog is in advance para sa 12 o'clock 12 o'clock scheduled vlogging time natin. Kasi may meeting si VAT that time. So ginawa natin ito in advance. So hindi po ito live. Gusto lang natin i-point out yung kabobohan nitong si Ronald Cardema, na buti na lang may mga opisyalis ng gobyerno na rin na pinagsasabihan siya or ina-expose ang kabobohan niya sa mga issues ng bansa. Isipin mo na naging membro ng gabinete ni Duterte sa National Youth Commission kahit matanda na siya. Pagkatapos sinubukan pumasok sa Kongreso bilang party list representatives, pero naudlot dahil nga ganun, matanda na nga siya, hindi na nga siya 40 years old na ata ito, samantala ang cut off age ng youth ay 30 years old. At ngayon sinusubukan naman i-control ang Senado at nakakuha ng 3 seats under the Duterte Youth Party List Group na nakakuha ng 2.4 million votes, second only sa 2.7 million votes na Akbayan. Ito naman, siyempre siya rin na may control niyan. Pero ito lang, nakakatuwa, sa tagal-tagal niya sa gobyerno, kwan pa rin ito, bobo pa rin. Wala pa rin alam sa gobyerno. Kasi hindi niya alam yung anuman mga government offices na tinatawag natin mga constitutional offices. Kasi meron mga offices na constitutional bodies rin na hindi pwede tanggalin yung mga opisyal diyan. May tenure yan. Isa na diyan, yung diyan kaya Ombudsman Samuel Martires na may 7-year tenure at ma-end lang yan August of this year pa. Kaya kahit inappoint siya ni Duterte 7 years ago, hindi siya matanggal-tanggal ni Marcos hanggang matapos yung tenure niya. Itong August. August pwede i-appoint si President Bongbong Marcos ng panibagong ombudsman. So, pwede yan ma-impeach. Ganun rin ang Office of the Vice President. Ganun rin ang Chief Justice of the Supreme Court. And then, ganun rin ang Presidente. So, meron rin mga opisina na constitutional offices, may fixed tenure rin na hindi rin pwede tanggalin lang basta-basta or ipa-resign kung wala talagang due cause, kung walang kaso ng katiwalian ni President Bongbong Marcos. At kasama dito sa mga opisina na ito ang Office of the Ombudsman, the Commission on Appointments, the Civil Service Commission, the Commission on Elections. Kaya, di ba, pinaparesign niya si George Garcia. Constitutional body ito, constitutional body, at yung Commission on Audit. Kaya ang Constitution ginawang independent ang mga offices na ito at wala sa control ng presidente dahil gusto nila maging independent ang mga opisina na ito. Kumbaga, in principle, paano hahabulin ng ombudsman yung katiwalian sa gobyerno kung under control ito kung sino man presidente. Although iba itong kaso ni Martires na kahit wala na nga si Duterte pero under the control pa rin siya ni Duterte. Pero by operation of law, dapat talaga mag-independent siya. Ganon rin ang Commission on Audit, Civil Service Commission na hinahabol yung mga corrupt at incompetent na government officials and employees. So, dapat independent ito. Kaya hindi ito pwede pa-resign. Pero itong si Cardenas, sa hangarin niya i-pressure itong si George Garcia na mag-resign na sa COMELEC, may sinabi niya na sabi niya,
yung iba nga opisina ng yung iba nga yung iba nga heads ng offices ang nag-resign na. Bakit itong si George Garcia, kasi kanya kino-complain niya itong hindi proclaim sa kanilang tatlo yung mga nanalong kandidato ng Duterte Youth Party List. Sabi ni Cardema, sabi niya na party chairman ng Duterte Youth Party List, ito nga baka hindi malayo, baka yung tatlong nominees niya dami lang, baka siya rin talagang uupo dyan pag na-approve na ng COMELEC. Ewan ko kung allowed yan. Baka dyan naman hindi covered yung 40, yung overage na siya ng Duterte Youth Movement, kasi political party na ito eh. So, pero tingnan natin ha. Kaya dapat hindi talaga payagan ng COMELEC na umupo ang mga ito, kasi overage, pagkatapos dinodoktor nila yung papeles, yung sister-in-law pala niya, hindi pala Cardema ang family name, yung incumbent congresswoman ngayon, si Drixie Cardemas. So, sabi ni Ronald Cardema, around 40 secretary level, salary grade level officials, and heads of agencies and commissions have already filed their courtesy resignations, including that from an independent constitutional commission, the Civil Service Commission, under chairperson Attorney Marilyn Barua Yap. Why then is COMELEC Chairman Garcia not subscribing to the wisdom of the President in his call to resign? So sabi niya, mga 40 na mga secretary levels, salary grade level ang nag-resign na, kasama na yung chairperson ng Civil Service Commission na si Attorney Marilyn Barua Yap. Bakit itong si George Yap ng COMELEC ay hindi pa nagre-resign? So buti na lang sinagot siya nitong Civil Service Commission head na sinabi, ang bobo mo Ronald Cardema, ang bobo mo, ang tagal-tagal mo na sa gobyerno, bobo ka pa rin, hindi mo alam constitutional bodies ang mga offices namin, at hindi kami nag-resign, hindi kami nag-file ng courtesy resignation. Sabi pa ni Attorney Marilyn Yap, Civil Service Commission head, and I quote, contrary to the news put out by media outlets, I have not resigned as chairperson of the Civil Service Commission. The Civil Service Commission is an independent constitutional body. I remain committed to fulfilling my constitutional duty and serving the Filipino people with integrity and impartiality. So sabi niya, hindi totoo yung mga sinasabi sa news na nag-resign na ako. Hindi ako dapat mag-resign kasi independent constitutional body ang Civil Service Commission. At ganoon rin naman ang Commission on Election. Isipin nyo na lang kung kontrolado lahat ng presidente ang COMELEC. Although dito sa part ni Marcos mukhang kontrolado talaga dahil si George Garcia ay dating lawyer yan ni Marcos. So sana itong si Marcos sana may delikadesa na hindi inappoint ito si George Garcia na dating lawyer niya, kasi kahit papano may conflict of interest, kahit papano parati siya pagsuspetsahan na may control sa COMELEC. Pero ganun pa man, sana rin si George Garcia out of delikadesa hindi na niya tinanggap yung posisyon na yan, pero nandyan na yan. Pero at least ito si George Garcia may alam ukol sa batas. Itong si Cardema nakukuha pa sana ng 3 seats sa ang partido niya sa Kongreso, at baka isa dito, baka kung yung number 1 seat kukunin niya ay hindi talaga karapat-dapat pumasok, ma-occupy yung pwesto niya dyan, ibigay na lang yan sa iba, yung sa baba. Gabriela, makakahabol pa sana ang Gabriela
at iba pang party kung matanggal sila, ma-disqualify ang Duterte Youth Party. So yan po, we are just imparting this to you to point out na hindi talaga deserving itong mga Cardema brothers and sister-in-law. Nakita nyo naman yung sister-in-law, yung dinepensa niya si Duterte, na binasa na nga, parang nasabi ng lahat, parang grade 1, at nilecturan pa siya nila Congressman Acop at nila Congressman Ace Barbers, na parang pinapagalitan sila lahat, samantala hindi naman siya uma-attend sa mga hearings at hindi niya alam yung rules ng House, at parang sinasabi niya siya lang magaling at sila the Ace Barbers or Acop ay hindi nagmamahal sa bayan. So wala talaga. Sa haba ng panahon nila, in 2022 nanalo sila, 2019 nanalo sila, pero 2 bills lang na ipasa nitong si Drixie Cardema. 2 lang, walang kwentang mga bills ang ipinasa nito. So that's why sana share this vlog, like this vlog, para ipakita natin kay George Garcia na suportado tayo sa desisyon niya na to eventually i-disqualify itong Duterte Youth Group na ito. So yun lang, short vlog lang kasi we are rushing for our meeting na. So thank you very much everyone for watching, and see you in my next vlog.